Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Medyo maulan na hapon ngayon pero okay lang. So gagawa lang ako ng kaunting review tungkol po sa barya na aking nahunting noong isang araw. At ito nga yung barya natin na 10 peso by metallic na may taong 2005. At pagdating po sa baryang ito, meron po itong 4 na variations sa record po ng numista.ph. At ito yung tinatawag na reverse die 1, reverse die 2, reverse die 3 at reverse die 4. At itong hawak ko nga ay si reverse die 1. At makikilala natin yung kanyang reverse side sa kanyang cogwheel. Dahil si reverse die 1 ay meron pong small teeth sa kanyang cogwheel na tinatawag. So ito po yung cogwheel at kung papansin niyo, maliit po yung ipin ng kanyang cogwheel. Ito po yung description ng reverse die 1. At sa 4 na variations, itong reverse die 1 ang very common po sa kanilang 4. At mataas po yung kanyang frequency sa record po ng numista.ph. At ito ngayon yung barya na aking nakolekta na may taong 2005 pa rin. At ang reverse side nito ay reverse die 4. So bali, pangalawa na ito sa aking barya na aking nakolekta dahil tinalakay ko nung una yung reverse die 4 nung first time kong ma-discover ito. At ito na yung pangalawang pagkakataon na makahunting po ako ng reverse die 4 na may taong 2005. Ngayon makikilala natin siya sa kanyang reverse side, sa kanyang cogwheel dahil si reverse die 4 meron siyang tinatawag na high teeth. Okay? So matataas po yung kanyang ipin. Pero meron din siyang counterpart na high teeth sa kanyang reverse side at ito yung si reverse die 3. Okay? Ngayon, itong baryang ito ay yung barya natin na may taong 2017. Ito muna yung ginamit kong halimbawa dahil wala pa akong na-hunting na reverse die 3 at reverse die 2. Pero ito muna ang gagamitin nating paghahambing. Okay, kung papansinin nyo, yung cogwheel ni reverse die 3 ay matataas pa rin yung ipin nito at parehas kay reverse die 4. Okay? Zooming ko ulit ng konti. Yan. So, pero, ang kaibahan po ng cogwheel ni reverse die 3 kay reverse die 4 ay medyo mas malapad po yung cogwheel niya. O mas mataba ng konti. Dahil kung sisilipin ulit natin si reverse die 4, kung papansin niyo mas payat po yung cogwheel ni reverse die 4. Okay, so try natin pagtabihin kung mapapansin pa natin dahil hindi na ito masyadong naka-zoom in. Ayan. Okay. So, dyan pa lang, so makikita na natin na yung pagkakaiba sa kanilang cogwheel na mas payat yung cogwheel ni reverse die 4 kumpara kay reverse die 3. Okay? At bukod po dyan, kung papansin niyo yung sun rays dito sa taas, mas malalaki po o mas mahaba yung sun rays ng reverse die 3 na halos nakadikit na po sa kanyang cogwheel. Pero si reverse die 4, yung kanyang sun rays, okay, dito, okay, ay hindi pa umabot sa ring side o dun sa cogwheel nito. Okay? So, dun pa lang makikita na natin yung differences nilang dalawa. Pero kung na-master mo naman yung pagkakaiba ng cogwheel nila ay sapat na yun para makilala sila. Dahil doon pa lang malalaman mo na kung sino si reverse die 1, reverse die 2, reverse die 3 at reverse die 4. At sa record nga ng numista.ph, itong reverse die 4 ay meron po itong frequency na 0.2% sa ngayon. Actually, napakalit ito na frequency at maring hindi madali itong hanapin kung ganito kalit ang frequency ng isang barya natin sa ating sirkulasyon. Pero, hindi naman inaalis yung possibility na maaring common ito sa ibang lugar pagdating po sa ganitong klaseng variations. At kung hindi ako nagkakamali, inabot ako ng 4 na buwan bago ako makahunting ulit ng pangalawang barya natin na reverse die 4 na may taong 2005. Ang tanong kasi ngayon, kung kaya ba niyang tapatan si 10 peso natin na year 2007 at year 2009 pagdating po sa kanyang collector's value.
Dahil alaman naman natin na si 2007 at 2009 na 10 peso natin na bimetallic ay tinuturing na hard to find ngayon. Pero iiwan ko na yan sa inyo. At basta ako meron na akong reverse die 4. At take note, tanging si 2005 lang ang meron nito sa record ng numista.ph. Ibig sabihin, bukod tangi at wala siyang katulad na reverse side na reverse die 4 sa lahat ng 10 peso natin na bimetallic. Pero, ewan natin kung may lilitaw pa na katulad niya. Sana nakapagbigay ulit ako ng kaunting impormasyon tungkol po sa barya na ating kinokolekta. Pero kung nagustuhan mo naman ang video ito ay huwag kalimutang i-click ang subscription button sa baba at i-like na rin ito.